Okay, security hazards. So when we say security hazards, it is typically defined as a potential source of harm. So what are those potential source of harm? Like for instance, nakakita na ta nga na ay sampol sa balay, nakita na to nga na panit sa saging diya. Nawa na to gipon eh. Hindi ba accident na igsuon na to o pamilya, miyembro sa pamilya naglako na tamakan ang panit sa saging na slide. So na-disgrasya, di ba? Then another is kabalot nga naiusa ka terungan or bato sa kalsada na nakabalutan na pwede og maagian sa kiligid matapsingan nimo lagpot ang bato pero ang tugboy kay ingon kaya nga tong nauna dili man kita makuan-ana bagay dili man ako makuan what if kung isa sa imong amigo kaila or pamilya ang maigo, di ba? So kailangan ang tanang potential hazard we need to eliminate for the possible or potential hazards that may inflict injury or damage to our company or our self or to the individuals. Okay, so this simply means that anything that has the potential to cause damage or harm can be considered a security hazard. The most common of hazard are usually physical objects. Yun yung sabi natin, bato, panit, or whatever, which include but are not limited to unguarded machinery. So, unsa man eh. So, ang machinery na to, kasi sa operation, maghimog na let's say, produkto. So kung walay nagbantay na bisan pag na CCTV, ang CCTV di man na mo syagit. Na especially kung walay nagmonitor sa CCTV, kung na empleyado nga naglagot sa kumpanya, iyan ang gubon o dauton. So what may happen? So what may happen to operations? Di ba madiskaril, maundang. So kinsa maapektuhan. Labi na kung ang policy sa kumpanya is no work, no pay. Suluoy kayo ang mga tao nga ang ila is manarbaho lang para na ay ikasuporta sa pamilya. Pero tungod lang sa usa ka tao nga way nungdan ang iyang kasuko, iyang gisabotahe ang operation. So kinanglan agi ma-assign diya nga gwardiya. So para isa lang ang tumbukon. So pieces of furniture. So yung katong mga lingkuranan o sabi mga nakababag sa dalan. Chemicals, like for instance, so kinanglan ang chemicals i-separate gina siya. So, like para sa mga household chemicals, so dapat dili na siya maabot sa mga bata. Safety matches, mga posporo. No? Kaya balik ito sa mga bata, magdula, kalayo-kalayo po. Okay? So, everything that may cause damage or hazard to the day-to-day operation, so kinanglan ma-eliminate na siya. However, these are the most often overlooked hazard and this can be attributed to our familiarity with these objects. Even as a flight of stairs can be seen as hazard. Yes, kanang kung ang sa hagdan, sinaw kayo, labi na ka ng siminto, no? Labi natin sa UM, di ba? Pag maglimpyo ang janito niya, butangan lang kanang napalisar ba na, sinaw kayo ba sa mga slide ta? So yan, no? So we don't necessarily use stairs as hazards because we use them every day. Normally, use of life and damage to properties are caused by human negligence. Yes, that is true, no? So kasagaran yung damage, that is the, what we call this, the main causes of that is yung human failure or negligence or due to neglect the undesirable effect of particular conditions or event to like para sa tong example kaganina, no? So what are the classes of hazards? Hazards can be classified in a different ways as to the following. Natural hazard, yun sa man baha, linog, no? Or what we call this, sunog. No? So laban na ning baha, no? Di, kung walay ulan sa inyo pero tagabalo nga ang atong neighboring towns o sa kabukiran kusog kayong ulan so nikalit na lang og bundak ang sapa, no? So yan yung mga kitawag na flash floods. So earthquake, so dili mo ni matagna, no? Now the floods and earthquakes as well as the fires, they are similar to the robbers. Mura ni sila mga kawatan, no? Galing lang ang diferensya lang aning sunog, baha, no, ug kining kanang kawatan, ang kawatan mga tapis lang walay oras, no? Pero
ang ilang kwaon lang is katong makaya lang ilang kwaon. Pero pag ang baha na mo atake, so purot tanan, way mabilin pati pa kinabuhi. Pareha sa linog pod. Ang sa sunog, the same, no? So, na posibilidad nga pwedeng mapugngan ang pagkatag sa sunog, pero ang iyang damage dili mapugngan. Okay? So, yan, no? Fire caused by lightning, pasanang naigo sa kilat, ang poste, sunog. Diba? Man-made hazard, unsa man eh, pag-atake sa mga low-risk elements, sa mga trabahanting kawatan, o unsa pa diya, nga wala sila tarong pagka-BI, no? So this may result or state of mind, attitude, weaknesses, or character traits of one or more persons, either by intention or unintentionally committed. So unsa man natin committed katong pagkadanghag, no? Pagkadanghag, basta nang niuli na wala gi-check up, wala diya na naibot ang plug dito sa outlet, no? Which we call electrocution of ground, mo hinungdan sa sunog. Yan. Or nagluto, nagsigig kuan og text or Facebook, no? So yan yung mga unintentional, which will possibly disrupt the operation, includes but not limited to sabotage, no? Katong mga tao nga gisabotahe ang operation, espionage, unsa man ni, nagpamicturean tong mga importante ug sa tong mga operations, no? Treacherous kay ibayaran sa laing kumpanya. Pilferage, no? Pagpangawat sa mga empleyado, no? Dahil labi ang tanang kawatan man gyud, no? Depende sa gikawat. Then theft and robbery. Yan. Na disaffection or dissatisfaction katong wala na ganay ang usa ka kuan kay ngayog increase wala increase nya permanente pagit sila kasab-an. So unsa may tabo isabotahe, no? So sabotahe gina or pilferage, or kung dili man sa oras tirahon, no? Motrabaho lang og naay nagbantay, pero kung wala nagbantay di na mo trabaho. Sa marabaning sakit sa Pilipino, no? May lang sa primero, maayo kay mo trabaho, pag madugay na di na kabalang mo trabaho.